Magandang araw, Sir Bob. Ako po si Justin na atira sa Santa Mesa. Hilig ng pamilya ko ang pakikinig sa horror stories at isa na ang channel nyo. Yung mga anak ko nga ay nawili na rin kasi mahilig sila sa mga kwentong katatakutan. Dahil doon, naisipan ko rin ibahagi itong kwento na nangyari sa amin matagal na panahon na. Bata pa lang yung anak kong si Junie nung nangyari ito. Panganay ko siya. Tumira kami sa probinsya namin sa Pangasinan sa San Fabian. Andoon kasi yung mga magulang ko. May lupain kami doon at yung lumang bahay namin sa akin ipinamana. Malawak ang lupain kasi sa tapat ng kubo meron doong mga puno ng mangga at langka. Iba't iba rin ang tanim. 1 taon pa lang si Junie nang lumipat kami doon. Hindi rin namin kaagad na ayos ang bahay dahil nga okay pa naman yon. Medyo luma nga lang yung pader pero nagawa ng paraan. Malapit lang ang bahay ng tatay ko kung saan kasama niya ang bago niyang asawa. Maayos naman ang lahat. Masaya kasi andoon din yung mga kamag-anak ko. Pati yung asawa at anak ko, ayos naman sila. Hanggang sa sumapit ng 5 taong gulang si Junie. At kapapanganak pala ng asawa ko sa pangalawa namin. Ang bahay pala namin merong silong. Tapos sa likod may ginawa kaming bagong banyo. Mas maayos na yon kasi sementado na. Kumpara sa bahay namin na gawa pa rin sa kahoy at maingay ang sahig. Doon sa banyo namin may puno ng dangka. Doon madalas naglalaro yung anak ko kasama ang mga pinsan niya. Hanggang sa isang araw, habang naglalaro sila, natigilan si Junie. Napatingin siya sa may bandang banyo. Naatingala lang siya doon at parang tulala. Ako naman napansin ko yon kaya nilapitan ko siya. Nagtanong ako kung anong ginagawa niya. Ang nakikita ko lang naman kasi ay yung sanga ng langka, wala nang iba. Itinuro niya yung taas. Sabi niya may babae raw doon. Tapos ako medyo kinabahan kasi dati pa lang kahit nung 2 years old pa lang siya, palagi niyang sinasabi na may nakikita siyang babae. Minsan malala kapag may lagnat siya. Tapos nasa labas kami, iiyak siya at may tinuturo. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, ang mga bata raw kasi madalas ang nakakakita ng mga kaluluwa. Pero hindi ko sila pinaniniwalaan. Doon kasi ako lumaki sa lugar na yon, pero wala naman kaming naramdaman na kahit ano. Pero sabi nila, kapag sa mga ganoong probinsya, meron naman daw talaga. Matapos na makita ni Junie yon, nilagnat siya ng malala, tapos panay lang siya sa iyak. Kung ano-ano yung tinuturo niya. Ayaw niya halos magpunta sa banyo. Ang sabi ng tatay ko, putulin ko daw yung puno ng langka, kaya ginawa ko naman. Matapos nun, medyo umayos na ulit si Junie. Kaso, hindi pa rin nawawala yung pagtuturo niya kahit na pinapagalitan ko na siya. Sinasabi niya na may babae raw na nakaitim at nakatayo sa may puno na pinutol. Minsan nun, bigla siyang umiyak at nagsisigaw kasi ang sabi raw sa kanya ng babae ay kukunin na lang daw siya. Nag-alala yung asawa ko dahil papaano kung totoo nga yun kasi nga pinutol namin yung puno. Sobrang tagal na rin na nakatayo roon eh. Pwede raw na ang sinasabi ni Junie ay yung nagbabantay sa puno. Noon kasi ay hindi ako naniniwala sa ganon kahit pasabihin na laki akong probinsya kasi iba na rin naman ang panahon. Hindi katulad noon na talagang liblib ang lugar. Nababalot ng mga puno ang paligid. Pero nung tumira kami doon, may mga bahay ng katabi. May mga sementado na, maliban na nga lang sa bahay namin noon na hindi pa pinapaayos. Wala akong pinaniwalaan ni isa sa kanila. Palagi kong iniiwas yung anak ko sa puno na pinutol namin kasi tuwing andoon siya ay umiiyak siya. Wala siyang tigil sa pagsabi na may babaeng nakaitim. Hanggang sa ako na mismo ang nakatuklas. Gabi na nun, galing akong inuman. Hindi naman malayo kasi 2 bahay lang mula sa amin. Tulog na yung mga bata nung umalis ako
at higit 2 oras lang naman ako nakipag-inuman. Habang naglalakad pa uwi, natatanaw ko ang bahay namin banda doon sa may banyo. Napansin ko na may batang naatayo doon mismo sa tapat ng pinutol na puno. Tapos may naaninag akong damit na kulay itim. Mukhang nakalutang yon. Bigla kong naisip si Junie. Hindi ko sigurado kung siya ba yon dahil medyo may tama na nga ng alak. Tapos malabo pa yung mga mata ko. Nagmadali akong magtungo roon. Naabutan ko na andoon nga yung anak ko. Tinawag ko siya pero hindi siya kumikibo. Nakatingin lang talaga siya sa babae. May tama na ako ng alak noon pero hindi ako nagkakamali sa mga nakikita ko. Pinuhat ko yung anak ko para ipasok sa loob ng bahay. Hindi ko na pinansin yung babaeng nakaitim dahil doon ko lang din napagtanto na baka yun nga yung sinasabi ng anak ko na palagi niyang nakikita. Nang gabi ring yun, nagkasakit ulit si Junie. Sobrang lala ng lagnat niya. Hindi bumababa. Tapos palagi niyang sinasabi na sasama na siya sa babae. Iyak ng iyak yung asawa ko kapag ganun ang ginagawa ng anak namin. Si tatay naman may pinatawag na albularyo na pwedeng tumingin sa anak ko. Ang sabi ng babae ay may nagambala nga raw kaming kaluluwa rito nung lumipat kami. Matagal na rin kasing hindi natitirahan yung bahay na yon. Tapos naging dahilan din daw kaya nagkaganon yung anak ko dahil sa pagputol ng puno nang walang pahintulot. May mga ginawa yung albularyo. Nag-alay pa kami ng isang buong manok para daw sa paghingi ng tawad doon sa babae. Hinintay muna namin gumaling yung anak ko bago kami lumuwas ng Manila para dito na tumira. Minsan nagpupunta kami sa Pangasinan lalo na kapag Holy Week. Medyo tanda pa rin ni Junie yung nangyari sa kanya kahit bata pa siya nun. Kaya kapag umuwi kami, kinikwento niya yon. Pero ang sabi niya, wala na siyang ibang nakikita. Kaso, may narinig akong bali-balita na minsan daw, may nakikita pa rin silang babae na nakatayo malapit sa banyo. Dahil wala nang naatira sa bahay namin na yon, parang tinawag na ring haunted house yun. Ilan na rin kasi ang kinakabahan o biglang kinikilabutan kapag lumalapit doon o di kaya ay bigla na lang naaaksidente kapag napapadaan doon sa lugar. Dahil nga sa takot nila sa nakikita nilang Black Lady, kumonsulta naman kami sa mga albularyo. Ang sabi ng karamihan, mahihirapan daw na mapaalis yung sinasabing Black Lady na yon. Dahil nga yung elemento na yon ay matagal na naatira doon bago pa man ipanganak yung kalulolohan ko. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mapainggan namin to ng pamilya ko sa inyong channel. Hello Sir Bob. Ako si Carmela from Lucena City. Mahilig po akong makinig sa inyo habang nagtatahi. Nakakawala rin kasi ng pagod yung mga magaganda niyong kwento sa channel. May ilan na rin akong karanasan na nakakatakot. Pero itong ibabahagi ko ay nangyari nung naatira pa ako sa Pangasinan. Dalaga pa lang ako noong mga panahon na to. Nagtatrabaho ako sa isang kantin kasama yung best friend ko. Hindi naman talaga ako lumaki sa Pangasinan. Doon lang ako tumira dahil lumayas ako sa amin. May bahay doon yung best friend ko na tawagin nating Maria. Unang araw ko pa lang sa Pangasinan, nagkaroon na ako agad ng trabaho dahil sakto na kinailangan nila ng extra na tatao sa kusina. Marunong naman ako sa pagluluto kaya nakuha rin ako agad. Umabot ng 1 buwan, nakakuha ako ng bahay na uupahan ko dahil gusto ko rin talagang bumukod. Nakakahiya na kasi sa mga magulang ng best friend ko na sa kanila ako tumutuloy. Maayos naman ang lahat. Medyo may kalayuan nga lang sa nakuha kong bahay. Yun lang naman kasi ang kaya ng budget ko. Kailangan ko pang sumakay ng bus o kaya ng jeep para makauwi at makapasok sa trabaho. Isang gabi,
Late na ako nakauwi dahil may inayos pa kami sa kantin na pinagtrabahuhan ko. Siguro bandang 11 PM na yon nang maasakay ako ng jeep. Ako lang ang mag-isang pasahero dahil wala naman din gaanong tao sa paligid. Pagod na pagod ako noon kaya medyo naidlip ako. Doon pala ako nakaupo sa tabi ng driver. Pinipigilan ko makatulog talaga dahil baka lumagpas ako. Kasi kapag naatulog ako sa jeep, may hirapan na akong antukin pagdating ng bahay. Nakatulala lang ako sa may labas habang nagpapatugtog. Habang umaandar yung jeep, may napansin ako na pumara malapit lang doon sa isang tindahan pero hindi siya hinintuan ng driver. Nagtaka ako kasi wala naman din siyang ibang sakay. Napatingin pa nga ako sa driver pero kalmado lang siya. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya yon pinasakay. Ang sagot niya sa akin ay hindi naman daw yon pasahero. Noong una nga, akala ko kilala niya kasi bakit niya sasabihin na hindi yon pasahero. Hanggang sa lumipas ang mga araw, balik sa normal ang lahat. Siguro mga 3rd week of October yon, nagsimula na yung mga katatakutan na kwentuhan. May mga narinig ako sa mga katrabaho ko na na-experience sila. Hanggang sa may isang napabanggit doon sa Bugalyon Road na bumapara daw pero hindi naman pasahero. Doon lang parang bumalik sa isip ko yung nangyari sa akin. Nagtanong ako kung anong ibig nilang sabihin. Meron daw pumapara sa mga sasakyan kapag 10 oras na ng gabi pero kaluluwa na lang daw yon. Marami na rin ang naka-experience nun, madalas sa mga jeep o kaya bus. Kaya yung ibang driver parang sanay na rin sila o kaya naman hindi nila hinihintuan. Kinilabutan ako kasi sabi ko sa kanila na ganoon din yung nangyari sa amin. Naiintindihan ko na kung bakit hindi humihinto yung driver. Ang sabi pa nila na marami na ring aksidente ang nangyari sa daan na yon. Minsan pa raw, may mga bata na bigla na lang tatawid na nagiging dahilan para mapahamak ang motorista. Tinatawag pa nga nila yung kalsada ng kamatayan. Nakikinig lang ako kasi sila matagal nang naatira doon. Sila ang madalas na maka-experience ng mga kababalaghan. Day off ko nun. Kinabukasan bago ang November 1, dapat nasa bahay lang ako. Pero may manliligaw kasi ako na nag-aaya sa akin na lumabas. Kakain lang kami sa labas nun. Gabi na pero mapilit siya kasi sinundo niya ako sa bahay. May dala siyang motor pero wala kaming helmet. Ang sabi niya, malapit lang naman yung pupuntahan namin. Ilang beses na rin namin ginawa yon kaya sumama ako. Pagpunta namin doon sa kinakainan namin ng lomi, sarado kaya ang ginawa namin, naghanap kami ng bagong kakainan. Gabi na rin kasi at yung iba maaga nagsasara kasi malamang maaga rin silang aalis bukas. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Napadaan kami dun sa tinuturo ng mga kasama ko sa trabaho na lugar kung saan madalas ang may aksidente. Pinigilan ko siya. Sabi ko, wag na kaming kumain sa labas. Magluluto na lang ako sa bahay kasi wala naman kaming helmet tapos ang yabang pa niya magpatakbo. Ang sabi niya, okay lang naman yon kasi walang nanguhuli sa parating yon. Ang sabi ko, ayoko na dahil baka maaksidente kami. Alam ko na kapag ganong mga panahon, laganap ang aksidente. Pero makulit siya. Nagkaroon kami ng pagtatalo. Hanggang sa hindi siya nakapag-focus sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, sabay kaming napasigaw matapos na may batang tumawid. At dahil mabilis siyang magpatakbo, hindi siya agad nakapagpapreno kaya iniwasan niya yung tumawid. Nagpagewang-gewang pa siyang magmaneho. Hanggang sa natumba kami at tumaustong sa kalsada. Pero ako yung gumulong sa kabilang parte. Habang siya naman, pumailalim sa bus na naasalubong namin. Ang daming nangyari. Sobrang gulo ng utak ko noon kasi kitang-kita mismo ng mga mata ko kung paano siya pipiin ng gulong ng bus. Yun ang isa sa nakakatromang nangyari sa akin sa buong buhay ko na hindi ko malilimutan. Walang naging habol yung pamilya niya
Dahil una, wala kaming suot na helmet. Wala rin kasi siyang lisensya. Kahit yung motor na gamit niya ay hindi nakarehistro, tapos ang bilis pa ng pagpapatakbo niya. Yung bus driver naman, nakulong lang ng ilang araw. Namatay siya. At nang kausapin ako, ikinuwento ko sa kanila yung nangyari kung bakit ba kami na-aksidente. Hindi ko alam kung pinaniwalaan ba nila yon, pero ang alam ko ay ganoon ang nangyari sa amin. Nag-resign ako sa trabaho kasi tuwing dadaan ako sa kalsada na yon, naaalala ko ang mga nangyari. Ang sabi sa akin ng best friend ko, parang yung manliligaw ko ang naging alay nung araw na yon. Kasi every year yata ay may namamatay sa lokasyon na yon dahil sa aksidente. Mahirap din na hindi siya paniwalaan dahil sa nangyari sa amin. Ang lesson lang siguro dito ay huwag mapilit. Siguruhing safe ka. Magsuot ng helmet kapag magmomotor. At huwag nang gumala-gala kapag gabi, lalo kung hindi naman importante ang pupuntahan. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Salamat po sa inyong oras. Magandang araw o gabi po sa lahat. Tawagin na lang akong Richard, taga Antipolo, Rizal. Kaming dalawa ng pamangkin ko ang mahilig makinig sa inyong channel. Kaya sana ay tuloy-tuloy lang sa inyong pag-upload. Itong experience na ikukwento ko ay nangyari sa amin last year lang. Kaming magpipinsan, mahilig kaming magbike. Yung tito namin na kapatid ni Mama na atira sa Pangasinan, sa poblasyon malapit sa Manawag Church. Minsan, doon kami tumutuloy kapag nagpupunta ng Manawag. Yung pinsan ko na anak ng tito ko, pinapunta ako sa kanila. Ako naman, dahil bakasyon, kaya nagpunta rin. 5 araw lang ako doon dahil gusto ko lang ulit magbike. Wala kasi noon dito sa bahay. Nakaagamit lang ako kapag nasa bahay ako ng tito ko dahil meron silang iba't ibang koleksyon ng bike. 3 kaming magpipinsan na nagkayayaan na magbike. Una muna, nagpunta kami sa Manawag Church. Nagsimba muna kami bago maggala sa kung saan-saan. Buong araw, maayos naman at masaya. Nag-aya yung pinsan kong si Renz na mas matanda sa akin na magpunta raw kami sa Binalonan. Ako naman, go lang. Gusto ko rin naman. Pagpunta namin doon, hindi ko alam na katatagpuin niya pala yung girlfriend niya. Doon kami mas natagalan kasi nag-date pa silang dalawa. Inabot kami ng gabi bago siya nag-aya na umuwi na. Siyempre nagbike lang kami. Medyo nakaramdam ako na baka delikado kasi ang sabi ng pinsan ko, anong magiging maganda experience ko sa pagbabike kung matatakot kan din ako sa kalsada. Dahil kasama ko naman sila at wala na akong magawa, nagpatuloy na kami sa pagbabike pauwi. Hindi ko naman inaasahan na madilim pala masyado ang daan. Wala man lang ilaw doon. May mga sasakyan naman kaming nakakasabay, pero mabilis silang magpatakbo. Kami ay nasa gilid lang dahil baka bigla kaming mahagip. Habang nagpapatuloy kami, dumaan kami sa isang madilim na parte kasi walang bahay. Hindi ko alam kung bumabagal ba yung pagpedal ko o sadyang bumibigat ang bike ko. Para kasi akong may angkas na ibang tao. Nauuna na sa akin yung mga pinsan ko, pero ako, pairamdam ko ay ang bagal ko. Sinigawan ko si Renz para pahintuin at hintayin ako. Huminto naman sila hanggang sa maabutan ko na sila. Nagtanong yung isa kong pinsan na si Tupe kung bakit daw ang bagal ko. Sinabi ko sa kanila na nahihirapan ako magpedal. Ewan ko ba kung may problema ba sa daan o sa bike ko mismo. Dahil madilim nga, ginamit namin yung flashlight ng phone namin. Wala kaming ibang dalang gamit dahil hindi naman namin alam na magtatagal pala kami sa pagbabike. Ang usapan, iikot lang kami sa Manawag. Hindi namin napag-usapan na may kikitain pala tong isa at paabutin pa ng gabi bago umuwi.
Si Renz yung tumingin ng bisikleta dahil kanyang pag-aari yun. Ang sabi naman niya, wala raw mali kasi bago niya ipahiram sa akin yon ay maayos pa yon. Naipagpalitan siya sa akin ng bike. Nang magpatuloy kami, parehas lang ang naramdaman ko. Ang bigat kaya ang bagal ko. Naiinis na nga sa akin yung mga pinsan ko dahil ang bagal ko raw. Mas lalo kaming tumatagal sa biyahe. Ilang beses na rin kasing tumatawag yung tita ko at pinapauwi kami. Hindi naman namin masabi na nasa kalsada pa. Muli ako naipagpalit ng bike sa isa ko pang pinsan. Pero ganoon pa rin. Naapagtataka na kung bakit ang gamit naman nila ay maayos yon. Hindi sa bike ang problema, kundi sa akin mismo. Pero nagpatuloy pa rin kami kahit na mabagal. Kaso habang lumilipas ang oras, pabigat ng pabigat, pati nga yung balikat ko ay bumibigat na rin. Nangangalay kumbaga. Hanggang sa nagulat ako kasi bigla na lang may kotse na bumusina sa gilid ko. Binuksan niya yung bintana ng sasakyan niya at tinuro yung balikat ko. Hindi ko maintindihan at hindi ko pinansin. Pero nang makita ko ang refleksyon ko sa bintana ng kotse, nanigas ako. May nakaakbay sa likuran ko pero malabo yung imahe. Hindi ako makapagpedal dahil nanginginig ako sa kilabot. Binalikan ako ng mga pinsan ko. Nagtanong sila kung anong nangyari sa akin. Pero hindi ko masabi ng direkta. Alam kong hindi rin nila nakikita. Inulit akong tanungin ni Renz. Tinuro ko lang yung balikat ko tapos nanginginig pa yung boses kong sinabi sa kanya na pakiramdam ko ay may nakaakbay sa akin. Minura pa nga nila ako at sinabi na huwag akong manakot. Sinabi kong hindi ako nananakot dahil ang bigat talaga kaya nahihirapan din ako magbike. Ang sabi ng pinsan ko, magpatuloy lang daw kami. Tapos bumalik muna ng simbahan para doon magpahinga saglit. Inalalayan nila ako kasi takot talaga ako. Hirap akong magpedal kasi pakiramdam ko anytime magpapakita na ng tuluyan yung nakaakbay sa akin. Patuloy ako nagdadasal nun para mawala yung kinatatakutan ko. Ilang sandali pa, unti-unti nang gumaan yung pakiramdam ko. Hanggang sa bumilis na ulit yung pagpepedal. Sinabihan ko yung mga pinsan ko na bilisan na namin dahil feeling ko ay wala na. Bago kami umuwi, tumambay muna kami sa Manawag Church para magdasal ulit. Grabe yung kaba ko. Hanggang ngayon nga, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung nangyari. Nakauwi kami at kinuwento ko sa tito ko. Ang sabi niya sa akin na hindi lang daw ako ang naka-experience ng ganun dahil may iilan na raw kwento tungkol sa babaeng nakikisabay sa biyahe kapag dumadaan ng Manawag to Binalonan Road. Kaya nga raw kapag gabi na, halos iniiwasan na raw ng karamihan ang daan na yon dahil sa ganoong klaseng kwento. Simula nun, kapag nakakarinig ako ng mga kwento nila tungkol sa Manawag to Binalonan Road, naaalala ko yung napagdaanan ko. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Josh, isang OFW sa Cyprus. Isa ako sa karamihan na mahilig sa mga horror stories, kaya gusto ko talagang nakikinig sa channel nyo. Meron akong nakakatakot na karanasan sa Pangasinan noon. Nangyari to taong 2022. Sinadya naming puntahan yung isa sa tinaguriang haunted house sa Santa Barbara, Pangasinan. Sigat yun kaya parang naengganyo kaming subukan kasi yung mga kaibigan ko mahilig din sa mga horror adventures. Tatlo lang kaming magkakaibigan na tumuloy kasi yung iba may mga naging biglaang ganap sa buhay. Ako ang driver ng sasakyan namin tapos si Miggy at Pearl naman may dalang cameras. Balak namin mag-overnight sa haunted house na yon. Ang bahay raw na yon ay nakatayo nung panahon pa ng mga Hapon
at isang gobernador ang may-ari ng bahay. Ilang beses na rin daw itong binenta sa iba't ibang tao pero wala talaga nagtatagal dahil daw sa nakakatakot na presensyang binibigay ng bahay na yon. Base lang yan sa mga nabasa ko mula sa mga taong naapunta na roon. Ang sabi rin, sikat ang lugar na yon dahil din sa mga nagaganap na aksidente sa tapat nun. Hindi rin maipaliwanag kung anong klaseng misteryo ang meron sa bahay na yon. Hapon na nang maarating kami. Medyo umaambon pa nga. Akala namin ay may iba kaming makikitang tao na katulad din sa ginagawa namin. Pero wala. Siguro kasi ay nasa pandemya pa nun. Ang naroon lang ay yung caretaker kung saan kami nagpaalam. Wala naman daw problema. Basta wag lang kaming maninira o mangingialam ng mga gamit sa loob. Totoo nga ang sinabi nila. Dahil nakakatakot yung itsura ng bahay kahit sa labas mo lang nakikita ito. Pagpasok namin sa loob, ang bigat ng pakiramdam. Yung parang ang daming talagang naganap sa loob ng bahay. Dahil walang kuryente doon, may dala kaming ilaw at flashlight. Gusto na nga umatras ni Pearl dahil sa lahat daw ng napuntahan naming haunted house, yung bahay na yon ang pinaka nakakakilabot sa lahat. Pero wala naman siyang magagawa dahil andoon na kami. Naglibot muna kami sa first floor. Sobrang laki ng bahay at maganda sana. Kaso sobrang bigat ng pakiramdam. Si Miggy naman, panay ang kuha ng pictures, habang si Pearl todo ang kapit sa akin. Nakita namin ang daan papunta sa second floor. At nang nasa hagdan na kami, nakakita kami ng lumang pictures. Ito yata yung may-ari ng bahay. Nagtuloy-tuloy lang kami sa pag-akyat, pero parang doon na rin kami unti-unting nakaranas ng kahihilakbutan na pangyayari. Sa sobrang tahimik ng paligid, nakakarinig kami ng mga yabag na hindi galing sa amin. Mga may hinang ingay din. Hindi namin sigurado kung sa labas ba yon o sa loob. Madilim na sa labas kasi gabi na rin. Iba na yung nararamdaman ko sa second floor. Doon na ako nakaramdam ng takot. Wala na sa aming tatlo ang nagsasalita nun. Gusto ko na rin sanang umatras sa balak naming gawin, pero si Miggy gustong ituloy. Pinagmasdan namin ang bawat paligid. Mga gamit na luma, mga kwartong pinapasok namin. Sa isang kwarto ay may kama. Sabi ni Miggy na paano kung humiga kaya kami doon. Hindi ko alam sa mga gusto niyang gawin sa buhay eh. Si Pearl naman halos mangyak-ngyak na nga dahil kinikilabutan na nga siya at inaantok na rin. Gusto na niyang matulog sa kotse. Inabot kami ng hanggang alas 12 sa paglilibot at pagtingin ng mga gamit. Meron ding terrace pero hindi na kami masyadong nagtagal doon. Nagpasya kaming bumaba para doon na kami matulog. Medyo malinis kasi sa ibaba. Sabi kasi ng caretaker, doon din natutulog yung mga nagpupunta roon. Naglatag lang kami ng dala naming sapin. Medyo pasira na rin kasi yung sahig sa itaas kaya parang delikado na talaga. Habang natutulog kami, bigla akong naalimpungatan dahil may malamig na humawak sa paa ko. Napaupo pa ako at tiningnan kung natutulog na yung dalawa. At tulog naman sila. Dahil maliit na ilaw lang ang meron sa amin, may naaninag ako sa hindi kalayuan na parang batang tumatakbo. Medyo nilakasan ko ang loob ko pero hindi ko na kinaya nang marinig ko ang mga yabag sa taas. Mabibigat na parang nagliligpit ng gamit. Tapos nagtatakbuhan, mga tawa ng bata na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ginising ko yung dalawa. Sinabi ko sa kanila na may narinig ako. Si Miggy naman ay inaya kami para tingnan namin yung taas kasi hindi nawala yung ingay ng paglilipat ng gamit. Si Pearl nga ayaw nang sumama pero ayaw din naman niyang mapag-isa. Umakyat kami sa taas. Wala kaming nakita na kahit ano. Tumahimik din ang paligid maliban lang sa tumatawang bata. Ang akala namin ay yun lang ang mangyayari. Pero nagsitaasan ang mga balahibo ko nang makita mismo na may batang mabilis na tumakbo sa harapan namin. Napasigaw si Pearl
kaya napatakbo kami pababa. Puntikan na nga kaming mahulog sa hagdan. Pagbaba namin, bigla namang namatay yung ilaw na bitbit namin. Nalobat pa yata. Kinapa ko yung phone ko, pero naalala kong nasa loob pala yun ng bag ko na naiwan sa hinihigaan namin kanina. Pare-pareho kaming nangapa sa dilim. Si Pearl umiiyak na at ilang beses na niyang natapos ng paulit-ulit yung dinadasal niya. Doon namin mas lalong naramdaman yung mabigat na presensya. Narinig muli namin yung mga yabag sa taas, tawanan ng mga boses na galing sa hukay, tapos ang malamig na hangin na nagpataas sa balahibo namin. May pagkakataon pa na biglang napapasigaw si Pearl dahil may humahawak raw sa paan niya na parang galing sa kamay ng bata. Tapos nakarinig kami ng pagtakbo sa harapan namin. Dapat paabutin pa namin hanggang kinabukasan ang pag-i-stay doon dahil yun naman talaga ang dapat. Pero hindi na namin kinaya. Nang makuha namin yung mga gamit at magkaroon na kami ng ilaw, lumabas na kami ng bahay. Mga 2:00 yun ng madaling araw base sa nakita ko sa cellphone. Paglabas namin, nanginginig pa rin kami, lalo na si Pearl na feeling ko ay aatakihin na sa sobrang takot. Tumambay muna kami sa loob ng sasakyan dahil hindi ko pa kayang magmaneho. Ayoko rin na maaksidente kami. Nagpakalma muna kami habang si Pearl iyak ng iyak sa likod. Si Miggy na katabi ko nakatingin sa labas kung saan tanaw ang bahay. Maya-maya, sinabi niya na may babae raw na nakatayo sa may terrace. Sinilip ko naman. Hindi masyadong malinaw pero kita namin yung imahe ng babae na yon. Yun siguro yung narinig kong kwento ng caretaker. Yung babae raw na palaging nakatayo sa terrace. Yun daw minsan ang dahilan kaya nagkakaroon ng aksidente sa tapat ng bahay. Marami na rin daw sa mga residente sa lugar na yon ang mangilang beses nang nakita ang babae na yon. Yun na rin yung huling beses na sumama ako kay Miggy sa mga haunted house na pinupuntahan niya. Siya naman kasi talaga yung mas matapang at mas mahilig sa mga ganon. Disappointed pa nga siya dahil wala siyang nakuhang pictures sa mga multo sa camera niya, maging sa camera ni Pearl. Kumbaga, lahat ng mga nangyari sa amin ay first-hand experiences. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay may oras kayo para basahin to at ma-narrate sa inyong channel para naman mapainggan namin. Salamat po.